Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito na magbibigay sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kuwentong pag-ibig ni na Alaric at Mizzy. Simulan na natin ang kuwento. Ako si Mizzy, maagang naulila at natutong tumayo sa sariling mga paa. Namasukan sa isang asyenda at hindi na nakapag-aral. At kahit ganon, masaya naman ako sa buhay ko. Hanggang sa isang araw, nagulo ang tahimik kong mundo nang makilala ko ang pilyong apo ng senyora. Pabili ako, napkin, yung sister with wings, 3. Maangas na saad ni Mizzy, pero medyo mahina. Dahil baka may makarinig na mga tambay na lalaki. Dahil may mga tambay na lalaki na hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Ano yon? Nor cubes? Ilan? Tanong ng matandang tendera. Napahilamos si Mizzy sa sariling muka at pinigilan ng sariling sakalin ito. Matagal-tagal na rin siyang nagtitimpi sa tindahang ito. Nang makauwi sa bahay at sa wakas nakabili na ng napkin, agad siyang naligo at nagbihis. Nilabhan din muna niya ang damit na ginamit niya dahil may tagos ang kanyang kulay itim na jogging pants. Nang matapos sa gawain, saka na siya umalis. Pakanta-kanta pa siya habang nagbibisikleta. Pabalik at patungo sa hasyenda na kanyang pinagtatrabahuan. Inabot ng 5 minuto bago siya nakarating. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Kanina ka pa hinahanap ni Marites dahil tanghalian na. Salubong kay Mizzy ni Mang Kanor. Hinitian lamang niya ang matanda at tumatakbong pumasok sa loob ng mansyon. Aray! Reklamo ni Mizzy at napasa po sa kanyang noo dahil ito ang napuruhan sa pagkakabunggo niya sa pader. Dahil sa pagmamadali niyang paliko ay hindi niya nakita ang nasa harapan. Pesting pader! Harang-harang ko kasi! Dagdag pa niyang reklamo. Hindi ko alam na isa pala akong pader. Barito ng boses na saad ng isang lalaki na siyang dahilan para ikaangat ng tingin ni Mizzy. Ano? Namimilog na mga mata na tanong ni Mizzy sa kaharap. Oh, di pala pader? Mahinang bulong niya sa sarili. Shucks! Napasampal si Mizzy sa sarili at pinakatitigan ang pinagkamalan niyang pader. Sinipat pa niya ng tingin ang kabuuan nito. Staring and eye raping me is punishable by law. Utot mo! Anong eye raping ka dyan? Namumula ang pisngi niya nitong inirapan. Napahalakhak naman ang lalaki bago may ngiting naglahad ng kamay kay Mizzy. By the way, I'm Alaric. Ako si Mizzy. Aniya at hindi tinanggap ang kamay nito bago tinalikuran at iniwan si Alaric. That's rude, but I like it. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Ang tagal mo! Saad nabungad ng kanyang Nay Marites pagkarating niya ng kusina. Sorry Nay. Pikit-pikit matang saad niya. Nagpapaawa ngunit ismid lamang ang tinugon ng matanda sa kanya. Ipaghanda mo na itong mga iniluto ko. Iligay mo sa mga lalagyan at ilalagay natin sa hapag ng mga Buena Vista. Kakain na sila. Nagmamadaling utos sa kanya ni Marites. Ang mga katulong ay aligagarin sa paglalagay ng plato sa hapag. Agad namang tumalima si Mizzy upang sundin ang utos ng matanda. Mabilis ngunit maingat ang kanyang kilos. Nang maiayos nila ang mga pagkaing inihanda, napangiti siya sa kinalabasan.
Gaano ka naman nakatagal dito, Apo? Saad na tanong ng senyora. Agad namang napabaling ang tingin ni Mizzy sa kadarating lang na senyora. Hindi ito mag-isa. Hindi ko pa alam, Mamita. Pero for sure, magsistay ako rito ng medyo matagal. Ngumiti ang lalaking kausap ni Doña Buenavista na siyang halos ikaluwa ng mga mata ni Mizzy nang mapagsino ang lalaki. Palihim namang tumabi sa isang katulong si Mizzy. Manang, sino yung lalaki? Nako, hindi mo ba alam na yan ang nag-iisang apo ng senyora? Apo? Siya yung bisita? Akala ko bagong guard. Bulalas niya na medyo may kalakasan, dahilan para mapatingin sa kanya ang senyora at ang lalaking si Alaric, na ngayon nakangisi na sa kanya. Anong problema, Mizzy? Wala po. Nahihiyang saad niya at sinundan ng alanganing tawa bago palihim na tinaliman ng tingin si Alaric. Sa kamalas-malasang pagkakataon, magiging boss pa pala niya ang lalaki. At dahil wala namang iniuutos sa kanya ay tahimik na siyang umalis sa hapag at nagtungo na sa kusina. Kumusta, Mizzy? Nagustuhan naman ba ng senyorito ang mga ipinaluto ng senyora? Maayos naman po, Nay. Tugon niya kahit pa hindi pa naman niya naaabutang kumain ang mga ito. Mabuti naman, pihikan pa man din si senyorito Alaric. Maarte pala yung damuhong yun. Mahinang ismid ni Mizzy. Ngunit nang makita ang kunot noong sinay marites niya, agad siyang ngumiti. Tingnan ko po muna yung mga halaman at may bago rin po kasi akong itatanim. Siya, sige. Pagkatapos mo dyan ay bumalik ka rito para kunin yung listahan ng mga igogrocery. Wala akong oras kaya ikaw na lang ang bumili. Tumango na lamang siya at umalis para pumunta sa gilid na bahagi ng mansyon kung nasaan ang mga bulaklak na kanyang mga pananim. Nang nasa hardin na, napabuntong hininga na lamang si Mizzy sa naabutang mga pananim. Ano ba naman? Bakit naman kayo natutuyo mga babies ko? Dinidiligan ko naman kayo Reklamo niya habang nakapamewang sa harapan ng sunflower na malapit ng malanta. Ay, mabuti pa yung cactus na hindi ko naman dinidiligan. Tayong-tayo pa rin at buhay na buhay. Napapakamot sa ulong saad ni Mizzy. Silly woman. Halos mahulog si Mizzy sa kanyang kinauupuan nang marinig ang pamilyar na boses. Nang harapin niya ang kung sino mang damuhong ng gulat, ay agad nagkasalubong ang pareho niyang kilay. Hoy! Ikaw! Ba't ka ba nanggugulat? What? Hindi kita ginulat. Sasabihin ko lang sana na talagang kayang mabuhay ng cactus kahit walang tubig. Hindi sila natutuyo. And to tell you, I am your boss grandson, so stop yelling me. Napakagat-labi siya at nag-iwas ng tingin. Sige po. Tipid niyang sagot at bahagyang yumuko bago binalik ang atensyon sa ginagawa. Kalaunan ay natigilan si Mizzy sa ginagawa ng may maalala. Teka nga, ba't ka ba nandito? Kanina lang ay nasa hapag ka, senyorito. Damayro daw maseder. Ikaw ang nakatasang pumunta ng bayan para mag-grocery. At dahil nga gusto kong pumunta ng bayan, isasamahan mo ako. Ano po? Kinamanong ka na lang magpasama, senyorito. Huwag sa akin. No, I already told Mamita that I'll come with you. Huh? Stranger ka pa lang pero feeling close ka na? Mahinang bulong ni Mizzy sa sarili bago tinalikuran si Alaric na mukhang narinig ang bulong niya. Dahil kalaunan, hinabol din siya nito at pareho silang sumakay sa van bago nagpahatid sa driver at magpapasundo na lamang sa oras na mag-text siya. Nasa palengke na sila at namimili ng lulutuing ulam para mamaya.
dahil bukod sa mag-grocery, kailangan din niyang mamalengke. Taong gubat ka ba, senyorito? Hindi makapaniwalang tanong ni Mizzy sa kasamang si Alaric. Of course not. I just don't know what kind of fish is this. Sagot ni Alaric habang inosenteng nakatingin sa isdang hawak niya. Ngayon alam mo na, senyorito. Maya-maya ang tawag sa isdang yan. Oh, okay. Now I know. Napapatangong saad ni Alaric. Nang ilibot ni Mizzy ang tingin sa paligid, napaismid na lamang siyang muli. Bakit ba ang daming nakatingin? Inis niyang bulong sa sarili. Dinudumog ng tingin ang lalaking katabi niya. Simula pa lang nang umapak ang mga paa nito sa palengke. Manong, bili ako ng 2 kilong bangus at 2 kilong karne ng baboy. Saad niya at binaba ang hawak na isda para kunin ang pera sa kanyang inipit sa strap ng kanyang bra. What the? Bakit nariyan sa loob ng damit mo? Is that even possible? Teknik ng mga maangas, senyorito. At saka kung ayaw mong manakawan, wag ka maglalagay ng wallet sa bulsa mo. Oh, now I know. Thanks for the info. Napailing na lamang si Mizzy at natatawa sa sinabi ni Alaric. Si Alaric ang may hawak ng mga pinamalengke, dahilan para wala siyang dala ni isa, maliban sukli na natira sa binigay ng mayordoma sa kanya. Sure ka ba, senyorito, na ayaw mong tulungan kita? Yeah, I can handle this. Anyway, I don't have number ni Manong. Na-text ko na siya kanina, parating na yun. Segundo lamang ang hinintay ay nariyan na ang sasakyan. Sa biyahe, naging tahimik silang pareho. Nang makarating sa mansyon, si Manong na ang nagdala ng mga pinamili nila. Nagkahiwalay na rin sina Alaric at Mizzy. Nay Marites, ito na po yung sukling binigay niyong pambili. Saad ni Mizzy at nilahad na nga ang sukli. Itabi mo na yan muna, Mizzy. Nga pala, kumusta ang senyorito? Balita ko'y sumama siya sa'yo. Maayos naman po. Nakabalik siyang buo. Sagot niya at nagpaalam ng aalis. Pwede na siyang umuwi dahil maggagabi naman na. Tinungunan niya ang kinaroroonan ng kanyang bisikleta, saka umalis ng asyenda para umuwi sa kanyang bahay. Kinaumagahan, namimilipit sa sakit ang puson ni Mizzy. Aray ko! Pesting puson naman kasi ang to. Ang sakit-sakit! Muli niyang reklamo at napahigpit ang kapit sa sariling puson. Kinakailangan na niyang bumangon dahil kailangan pa niyang mamasukan sa hasyenda. Mag-aalas 9 na nang makarating siya sa hasyenda. Panigurado, sisigawan siya ni Nay Marites at sana lamang ay hindi siya hinanap ng senyora. Sa bukana pa lamang ng mansyon, bumungad na sa kanya ang senyora. Mizzy, saan ka ba galing? I've been waiting for you. Seryosong pahayag ng senyora ngunit hindi naman mukhang galit. Pasensya na po senyora, natagalan po ako. Papunta kasi inaatake kasi ako ng dalaw ko. Mahinang natawa ang senyora na siyang ikinaangat niya ng tingin dito. It's okay, Mizzy. Hinihintay kita dahil may ipapakiusap lang sana ako ngayong araw. Ano po yan, senyora? Gusto ko sanang ipasyal mo yung apo kong si Alaric sa asyenda o maging sa buong lugar natin. Ibig ko pong sabihin makakasama ko siya? Hindi makatanggi si Mizzy o makapagpalusot dahil mismong senyora na ang kumausap sa kanya. Sige po. Walang nagawa si Mizzy kundi ang sumunod. At sa huli, natagpuan na lamang niya ang sariling kasama si Alaric habang ipinapasyal ito sa hasyenda.
It's still the same as before. Ang kaibahan lang ay mas gumanda ngayon at nag-upgrade. Nakangiting saad ni Alaric habang nakatanaw sa bukirin ng kanilang hasyenda. Akala ko ba, senyorito, ako yung magtutor sa'yo? Bakit parang ikaw tong nagtutor sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya at pinagkrus pa ang braso sa tapat ng kanyang dibdib. I live here before, kaya alam ko, pero hindi lahat. Bring me to the place here, in Hacienda, na pinagmamalaki mo. Kalmadong tugon naman ni Alaric, hindi tulad kahapon na animong parang taong gubat sa kainosentehan. Ngayon ay para na siyang maraming alam at tinitingala. Natahimik naman si Mizzy at nang may maisip na lugar, napangiti siya. Alam ko na. Halika, senyorito. Dadalhin kita sa lugar kung saan babalik-balikan mo rito sa hasyenda. Aniya at basta na lamang hinila si Alaric. Nang makarating sila sa bandang dulo, ay may mga sanga at kahoy na nakaharang, kaya ito ay tinanggal ni Mizzy at pagkatapos muli na naman niyang hinila si Alaric. Hey, saan mo ba ako dadalhin? Nauubusan ng pasensyang tanong sa kanya ng binata. Nasa malayong parte na sila ng hasyenda at sa likod bahagi rin ng mansyon. Tiis lang, malapit na. Nakangiting saad naman ni Mizzy kahit na iniinda na niya ang sakit ng puson. Nang sa wakas ay makarating na sila, hinihingal siyang huminto sa pagtakbo at ganoon din si Alaric. Hindi niya namalayang tumatakbo na pala siya habang hila-hila ang lalaki na nakisabay na rin sa kanyang pagtakbo. Tada! Welcome sa mini forest ng hasyenda! Malawak ang ngiti niyang saad habang nakalahad ang kamay sa tinutukoy. Nang lingunin ni Mizzy si Alaric, kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkamangha. Ang mini forest na tinutukoy niya ay mayroong batis na walang kasing linaw. Ang mga puno sa paligid ay mas nagpadagdag sa relaxing ng paligid. May mga bulaklak din sa paligid na natural nang nakatanim. Wow, this is paradise. Puno ng pagkamanghang sabi ni Alaric. Napailing na lamang si Mizzy at muling hinila ang lalaki. Dinala niya ito sa malaking tipak na bato at doon sila parehong umupo, hindi mainit dahil sa mga punong nagbibigay lilim. Alam mo bang ako lang ang nakakaalam nito? Hindi ko alam kung alam din ito ni Senyora, pero wala pang tauhan ng nagagawi dito. Then why did you bring me here? Ewan ko, sabi mo kasi dalhin kita sa lugar na ipinagmamalaki ko rito sa hasyenda eh. Iwas tinging sagot ni Mizzy. Ang ganda rito. I like it. If Mamita will find out about this, sigurado akong sisirain niya ito. Hanggang sa hindi na maganda sa paningin niya. Bakit naman? Because she hates like this. Nagpapaalala ito kay Lolo. Kaya itago natin to sa kanya. Nakangiti itong tumingin sa kanya na agad ikinaiwas ng tingin ni Mizzy upang hindi masalubong ang kulay tsokolate nitong mga mata. Naging tahimik silang pareho habang nakatanaw sa paligid. Bakit ka nga pala nandito? Sa mahabang taon ko rito sa hasyenda, ngayon lamang kita nakita. Gusto ko lang magbakasyon. Kung ganun, paniguradong masusulit mo yung bakasyon mo rito. May ngiting saad ni Mizzy habang nakatingin sa 2 ibon na nagliliparan sa tabing batis. How did you become my lola's katiwala? Pumulot ng bato si Mizzy sa katinapon sa batis. Malayo ang narating nito. Dating namamasukan si Mama dito sa hasyenda. At nang mawala sila ni Papa, ako na yung sumunod na namasukan bilang katiwala. Napatango si Alaric sa kanyang sinabi at hindi na nagtanong pa tungkol doon. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na. Nag-stop na ako nung first year ako sa koleyo.
Ikaw, duda ko hindi ka na nag-aaral. Ano ka ba sa syudad? May katayuan ka siguro no? I'm a freaking annulment attorney and billionaire. Pagmamayari ko ang sikat na wine industry. Did you heard about H. Benavuista Industry? That's my company. Nariyan ang iba't iba kong negosyo. Hotels, resorts, and wine. And I'm proud. Dahil galing yun sa paghihirap ko. Kung ganon, afford mo naman sigurong magbakasyon sa ibang bansa, no? Eh bakit dito pa? Umikot ang mga mata ni Alaric dahil sa naging tanong niya. Well, sayang yung pera. Masyadong mahal. Seryoso ka dyan, senyorito? Yaman-yaman mo pero kuripot ka naman? Hey, hindi ako kuripot no. Sadyang pinapahalagahan ko lang yung pera na pinaghirapan kong kitain. Oh, okay po, senyorito. May bahid ng pagkasarkastikong saad ni Mizzy, dahilan para makatanggap siya ng matalim na tingin ng lalaki. Ismid pa ni Alaric bago tinuon ang atensyon sa paligid. Tumayo si Mizzy. Tara, labas naman tayo ng asyenda. Talaga? Oo nga, senyorito. Iniwasan niyang mapaismid sa lalaki at nauna na lamang na tumayo at naglakad. Wait, Pigil sa kanya ni Alaric na ikinatigil niya at ikinalingon din niya. you have red stain on your lower back. Anito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Agad namang uminit ang pisngi niya nang mapagtanto ang sinasabi nito. Kahihiyan! Mahinang asik niya sa sarili at tumakbo papalayo, pauwi sa kanyang bahay. Ramdam niya ang pagsunod sa kanya ni Alaric dahil sa magkakasunod nitong pagtawag sa kanyang pangalan. Ayaw niya itong lingunin dahil sa labis na kahihiyang nararamdaman para sa sarili. Hanggang sa lumipas ang 3 araw, iniiwasan pa rin niya ito. Natatakot nang magtagpo ang kanilang landas. Shucks! Nariyan siya! Mahinang pagkausap niya sa sarili bago nagtago sa pader upang hindi siya makita ni Alaric. Nay, did you see that girl? I mean, Mizzy? Mukhang hindi na rin nakatiis si Alaric dahil nang makita nito si Nay Marites, agad niya na itong tinanong. Yung babaeng malaki ang bunganga at hindi kaseksihan, hindi rin kagandahan. Paglalarawan pa sa kanya ni Alaric na mukhang nakita na siya na pinaparinggan lamang. Hindi niya maiwasang mainis kaya umalis siya sa pinagtataguan at tumakbo palabas ng mansyon para tumungo sa garden. Lokong yun kung makapagsalita siya. Pasalamat siya at boss ko siya. Palatak niya nang makarating sa hardin. Umupo siya sa bench at nagpapadyak sa inis. So, andito ka lang pala. Go! Halos mapatalon sa gulat si Mizzy nang marinig ang boses na yon. Ngunit agad ding bumalik ang inis niya nang mapagsino ito. Anong kailangan mo, senyorito? Sa isang katulad ko na malaki ang bunganga at hindi kaseksihan at hindi rin kagandahan. Wala naman. Ilang araw mo na akong iniiwasan. Kaya gusto lang kitang palabasin sa lungga mo. Hindi kita iniiwasan, senyorito. Okay. Kung yan ang totoo, di... Sige. Paniniwalaan ko. Pangaasar pa nito na ikinatalim ng tingin ni Mizzy bago umiwas ng tingin kay Alaric. Tumayo si Mizzy para sana umalis, ngunit bago pa man siya makahakbang paalis, nahawakan na ni Alaric ang kanyang braso, dahilan para matigilan siya. Don't go. May utang ka pa sa akin. Seryosong saad nito habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Mizzy. Ano naman yun, senyorito? Gusto niyang sampalin ang sarili nang mautal siya. Ngumiti naman si Alaric. Hindi mo ba ako naipapasyal sa labas ng asyenda? At nang nasa labas na nga sila ng hasyenda, ay para bang siya
ang pinasyal ni Alaric dahil mas nangunguna pa ito sa paglalakad kesa sa kanya. Seriously? Wala na bang mas ibabagal yung paglalakad mo? Tanong niya nang lingunin niya si Mizzy na nahuhuli na sa paglalakad. Ay napakabilis mo kasing maglakad, senyorito. Nakangiting saad niya na nauwi sa pagngiwi. Hindi niya kasi masabayan ang bilis ng lakad nito. Idagdag pang mahaba ang bias ng lalaki. Tumigil naman sa paglalakad si Alaric at hinintay siya. Ano nga palang pangalan ng barangay? As in, What? As in salt? Are you freaking kidding me? minumura mo ba ako, senyorito? Asin kasi ang pangalan ng barangay natin ito. Maniwala ka man o hindi. Okay, I just can't believe. Hindi nito napigilan ang pagtawa matapos tumahimik. Diyan ang basketball court. Malamang, diyan ginaganap ang liga o madalas tambayan ng mga tao. Wala namang magandang pasyalan dito sa barangay. Oh, that's boring. Tugon pa sa kanya nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at muli itong nagtanong sa kanya. Napansin ko lang, hindi ka tumitira sa mansyon, katulad ng ibang mga maids. Saan ka pumupunta after work? O di umuwi sa bahay ko? Really? Pwede mo ba akong dalhin doon? Malamang hindi. Stranger ka. Kaya hindi kita pwedeng dalhin doon, senyorito. Am I still a stranger to you? Ang sakit naman nun. Umarte naman itong kunwaring nasaktan, dahilan para lihim na mapairap ang dalaga. Ay, ngayon lang ako nakakita ng may saltik na attorney. Tanong lang, naipapanalo mo ba yung mga kasong hawak mo? Hindi niya mapigilang magtanong dito ng ganon. Patuloy pa silang naglakad, mabuti na lamang makulimlim at hindi mainit. Of course, palagi kaya akong panalo sa kaso. Kaya rin kitang ipanalo. Ha? Hoy ikaw senyorito, huwag kang pa-fall. Joker ka rin pala. Hindi naman. Nakasimangot na saad nito na ikinangiwi niya. Anyway, dahil wala namang magandang pasyalan dito sa barangay, bakit hindi na lang tayo sa bayan? Dahil sa suhestyon nito, pumayag siya dahil sang-ayon naman siyang walang magandang pasyalan sa kanila. Nang makarating sila sa tapat ng sasakyan na pagmamay-ari daw nito, halos mag-usok ang ilong niya. Sa'yo tong sasakyan na to? Halos pasigaw na tanong ni Mizzy nang makita ang pamilyar na sasakyan. Oo naman. Proud pa niyang sagot na ikinausok pa ng ilong ni Mizzy. Kung ganon, senyorito, ikaw pala yung damo kong mabilis magmaneho at tinalasikan pa ako ng mga putik. Palatak niya habang nakangiti pero sa loob-loob, gusto na niyang pagsisipain ang sasakyan maging ang may-ari nito. Oh, so ikaw pala yung nakabisikleta nun? Gulat din niyang tanong. Sa inis naman ng dalaga, binatukan niya ito. Opo, mahal na senyorito. Sarkastikong saad niya at pabaliyang binuksan ng sasakyan bago pumasok sa loob ng meron pa ring ngiti. Hey! Sita sa kanya ni Alaric pero pinagsarahan lang siya nito ng pinto saka nagpanggap na parang walang ginawa. Umikot ang lalaki at sumakay sa driver's seat. Hey! Don't do that to my car again. Baka magasgasan o masira. Hindi sumagot si Mizzy at nanatiling sa labas ang tingin. Sa mga lumipas na araw, mas naging malapit silang dalawa sa isa't isa at hindi natutuwa ang dalaga. Bakit? Dahil ayaw niyang ma-attach. Mahirap umasa at maiwan. Nga pala, senyorito, baka hanapin ako sa asyenda. Hindi tayo nagpaalam. Sabi niya nang maalalang basta na lang siyang umalis kasama si Alaric. Hindi ka nila hahanapin. You're with me. Naisip ko lang. For sure may girlfriend ka. Kung bakasyon to, bakit hindi mo siya kasama? Saglit siyang nilingon ni Alaric bago binalik ang tingin sa kalsada.
I don't have a girlfriend. Mas magandang makipag-flings. Napakatino mo pala. Oh, thank you ah. Nakangiti namang tugon ng lalaki na ikinainis niya. Dahil para makabawi, dinala niya si Alaric sa kinaaayawan nito. Naalala niya ang sinabi ni Nay Marites na pihikan ang lalaki sa pagkain. Why did you bring me here? Street foods? You sure malinis rito? Never pa akong kumain ng ganito. Malinis dito, senyorito. How do you say so? Dahil hindi naman sila magbebenta ng marumi. At isa pa, kung marumi, bakit maraming bumibili? O diba? Sagot niya saka kumuha ng 2 cup para sa kanilang dalawa. Ang isa'y binigay niya kay Alaric. Nagsimula ng tumusok si Mizzy ng fishball, kikiam at hotdog at kwek-kwek. At dahil puno na, kumuha pa siya ng 1 baso at doon nilagay ang iba pa niyang gusto. Nang matapos, ay nilingon ni Mizzy si Alaric. Oh, bakit natulala ka dyan? Tumuhog ka rin ng sayo. Hindi lalapit yung pagkain kung tutulala ka lang. How? Baka matalsikan ako ng mantika. You see, nasa kawali pa yung pagkain. Ay nako, hawakan mo nga ng atong akin at kukuhanan kita. Arte naman nito. Anya at binigay ang hawak sa kakinuha ang lalagyan ni Alaric. Nang matapos silang kumuha ng pagkain, saka sila umupo sa bench na nasa hindi kalayuan. Tell me, you bring me here para malibre kita ano? Inosente namang tumingin sa kanya si Mizzy. Oy, hindi ah. Sagot niya sa kasinubo ang kwek-kwek. Seriously? Paano ko to kakainin? Ibuka mo lang yung bibig mo at ipasok mo sa kayong nguyain. Ilang linggo na ang lumipas, masasabi ni Mizzy na sa bawat araw ng mga linggong iyon, mas naging malapit sila ni Alaric. Kahit ilang beses niya nang sinabi na ayaw niya ritong ma-attach, ay ganoon pa rin ang nangyayari. Napalapit na nga talaga ang loob niya. Mizzy, mabuti at maaga ka. I want you to clean my grandson's room. Po? Baka naroon pa po sa loob si senyorito. Maaga siyang umalis kanina. Don't worry. May ngiti sa labing sagot ng senyora. Sige po. Tipid niyang sagot bago tumango. Napakunot naman ang noo niya dahil sa kakaibang kirot na naramdaman sa kanyang dibdib. Ano ba naman to? Nang buksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang panlalaki at natural na amoy ni Alaric. Ang damuhong yun, bigla-bigla na lang umaalis ng walang pasabi. Sabi na paasa lang siya. Mapait siyang napangiti sa kawalan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nasasaktan siya sa isiping umalis ito nang hindi man lang nagsasabi. Pero kasi, sino ba naman kasi ako para pagpaalaman niya pa, di ba? Isa lang naman akong katulong dito. Sa kabilang banda, around 4 a.m., umalis na si Alaric patungong Manila. Kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Sa kumpanya siya agad dumiretso nang makarating. Good morning, sir. Welcome back. Nakangiting bungad sa kanya ng sekretarya niyang si Jace. Thanks. Now, what's the problem? Seryoso at walang emosyon niyang tanong. Wala ang bully, pasaway, inosente at palangiting Alaric kapag si Mizzy ang kaharap. Ang ibang investor ay nag-pull out ng shares dahil sa kabilang kumpanya na raw sila mag-i-invest. Nagkasalubong ang kilay ni Alaric. And why? Dahil mas doble daw po ang taas ng babalik sa kanila kesa sa iyong kumpanya, boss. Napabuntong hininga naman ang binata at napahilot sa sentido. I have to make a better and wise plan. Aniya sa sarili nang makaalis ang sekretarya. 2 araw na ang lumipas simula nang umalis siya ng asyenda para bumalik sa Manila para asikasuhin ang problema at para bang may kulang sa kanya na siyang naiwan niya sa asyenda.
Sir, may problema po ba? May nag-send po ba ng death threat? Magkakasunod na tanong ni Jace. Wala naman. May iniisip lang ako. Babae ba yan, boss? Umalis ako nang di nagpapaalam because of a sudden problem here in company. And she's been occupying my mind. You're in danger, boss. Boss, solusyonado naman ang problema sa kumpanya. You should go back there. Hindi pa rin ligtas ang buhay mo dahil may banta pa rin. Jace, tell me, why do I have these strange feelings every time she's around? Kapag nariyan siya, malakas ang tibok ng puso ko. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Oh, boss. Coming from you? Cheesy. Natatawang komento ni Jace. Hindi lang basta sekretary niya si Jace. Kaibigan din niya ito, kaya magaan ang loob niya rito. Ay, sagutin mo na lang. Inis na saad ni Alaric at uminom na sa basong may lamang whiskey. First of all, boss, in love ka sa taong yun. Pero para makamake sure ka, bakit hindi mo itest ang sarili mo para ikaw mismo ang makaalam? Paano? Mismo na ba siya, boss? Ngayon mo lang ba naramdaman ang ganyang pakiramdam? Sa kanya lang ba? Siya ba ang laging laman ng isip mo? Yes and yes. Lagot ka dyan, boss. Ngayon kailangan mo nang umuwi. Anito na siyang gagawin niya. Malalim na ang gabi nang makauwi si Alaric sa asyenda ng kanyang lola. Malamlam na ilaw ang bumungad sa kanya pagkapasok sa loob ng mansyon. Tahimik at halatang tulog na ang lahat. Dumako ang tingin niya sa mahabang sofa na nasa living room. Parang tinambol ang kanyang dibdib nang makilala kung sino ang mahimbing na natutulog rito. Mizzy. Mahinang banggit niya sa pangalan ng taong mahimbing ang tulog. Yumuko siya at pinantayan ang natutulog na dalaga. Kapag tulog ka, napakaamo ng mukha mo. Mahina niyang komento at tinabi ang ilang hibla ng buhok nitong humaharang sa manggandang mukha nito. You make my heart beats fast like crazy. Nakakabingi itong ingay ng tibok nito. Mahina niyang pagkausap pa rin kay Mizzy. Napabuntong hininga siya at nang mapatingin siya sa mata nito, halos lumabas ang puso niya sa ribcage dahil nagmulat ng mga mata ang dalaga. Huwag kang kumausap ng natutulog, senyorito. Narinig mo? Siyempre, ingay mo kaya. Ismid ni Mizzy at bumangon na. Why are you here? Dito ako pinatulog ng senyora sa mansyon. Sa maid's room sana ako matutulog kaso nagsisihili ka na yung mga matatanda. Kaya naisipan kong dito na lang sa sala. Tipid namang tugon niya at tumabi ng upo sa may sofa. Napagod ako sa biyahe. Di magpahinga ka. Okay. Ngumiti si Alaric bago humiga sa lap ni Mizzy na siyang ikinagulat nito. Ano ba? Sabi ko sa kwarto ka magpahinga. Bakit dito? Bumangon ka nga. Baka may makakita. Baka kung anong isipin. Nagpapanik na saad ni Mizzy. Ang cold at masungit niyang aura nawala. Anong iisipin naman? Na baka nilalandi ko yung unggoy. Iwas tinging saad niya. Agad namang napabangon si Alaric at matalim siyang tiningnan. Seriously? Do I look like unggoy to you? Masyado akong gwapo at hindi ako papasa sa pagiging unggoy. Inis na saad ni Alaric at muling ginawang unan ang kandungan ni Mizzy. Aalis ka at bigla ka nilang babalik na parang wala lang. Ang labo mo namang kausap. Mahinang palatak niya. Sapat para marinig ni Alaric. Para bang may tampo sa boses nito. I'm sorry. Hindi na ako aalis pa. Emergency yun at biglaan lang kaya bigla akong umalis. Masuyong saad niya. Natigilan naman si Mizzy
at napatitig sa mga nakapikit na mata ng lalaki. Kalaunan ay narinig niya ang malalim nitong paghinga, hudyat na nakatulog na. Mabuti bumalik ka. Akala ko kasi hindi na. Mahinang saad niya bago sinuklay ang buhok ni Alaric gamit ang sariling mga daliri. Hanggang sa maging ito, tuluyan na ring hinila ng antok. Kinaumagahan na alimpungatan si Mizzy dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha niya at dahil na rin sa pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya. Napatili siya dahil sa gulat nang imulat niya ang kanyang mga mata ay si Alaric ang bumungad sa kanyang harapan na walang suot na pangitaas habang nakatitig sa kanya. Ano ba? Magdamit ka nga! Umagang-umaga, senyorito! Bulalas niya at napatakip sa mga mata. Hey, huwag kang sumigaw. Sita sa kanya ni Alaric at salubong na ang makakapal nitong kilay. Teka nga, ang pagkakatanda ko, nasa sala tayo at ginawa mong unang tungkandungan ko. Saka ka natulog, pagkatapos nakatulog na rin ako. So bakit tayo nasa kwarto mo? Hoy, may ginawa ka ba sa akin? Ipapakulong kita sa oras na malaman ko. What the heck? Of course not. Malamok sa ibaba at baka may makakita sa atin. Sabi mo. Kaya nung naalimpungatan ako, dinala kita sa kwarto ko and we sleep peacefully besides each other. Ge, basta magdamit ka na, senyorito. Wag ganyan. Sige na. Nakabalandra lang naman kasi ang abs nito sa kanya. Umagang-umaga yun pa ang bumungad. Naunang lumabas ng kwarto si Mizzy at naiwan sa kwarto si Alaric na siyang ipinagpapasalamat ng dalaga. Palihim siyang bumaba ng hagdan at tumungong kusina. Mabuti naman at nandito ka na. Halos mapatalon naman sa gulat si Mizzy nang makita niya si Marites na abala sa pagpeprepara ng mga dadalihin nila. Ano pa pong gagawin? Dalhin tong mga inayos ko sa sasakyan. Sinunod naman niya ang utos ng matanda. Lahat ng kaya niyang dalhin, dinala niya sa van at inayos naman ng mga katulong sa tamang pwesto. Lahat pala'y handa na. Nay Marites, nakita niyo po ba yung bag ko? Tanong niya nang makita ang matanda. Naroon ang mga gagamitin niyang damit na dala niya kahapon. Oo, nasa loob na ng sasakyan. Sagot sa kanya ng matanda at sumakay na sa loob. Ay, hindi pa ako kumakain. Magsisipilyo pa ako at magpapalit. Natigilan siya nang may marinig siyang mahinang tawa at umakbay sa kanya. Pwede ka namang kumain sa daan. Let's go. Mahuhuli na tayo. Kanina pa naroon si Mamita. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Mizzy sa sinabi ni Alaric, hinila na siya nito at ipinasok sa loob ng sasakyan. Paano mo nalaman? Wala ka ng ilang araw. Paano mo nalaman ng plano ni senyora na magkakaroon tayo ng outing? Of course I know. And dahil ako ang nag-isip nun. Sagot niya at kinindatan siya dahilan para magharumentado ang tibok ng puso niya. Natigilan naman si Mizzy nang may kuhain si Alaric sa backseat at binigay sa kanya. Pwede kang kumain habang nagdadrive ako. Medyo malayo ang biyahe. Ha? Lutang niyang tanong habang hawak ang paper bag na may lamang pagkain. Napangiti naman si Alaric at mahinang pinitik ang ulo niya. I said, eat. Anito, bago binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho pasunod sa van. Inabot ng 2 hours mahigit bago nila narating ang beach resort. Nang huminto ang sasakyan ay agad na binuksan ni Mizzy ang pinto ng kotse at saka nagduwal. Naramdaman niyang may humagod sa kanyang likod. Don't tell me buntis ka na kaagad. Kagabi lang natin ginawa yun. May sira ka talaga sa ulo mo, no, senyorito? Anong pinagsasabi mo?
Matalim na tingin ang pinukol niya rito bago tinanggap ang water bottle na binibigay ni Alaric. Napag-alaman ni Mizzy na ang private resort pala na ito ay pagmamay-ari ni Alaric. Isa sa property na nabili nito. Ang ganda! Bulalas niya habang naiwan ang tingin sa paligid. White sands, blue clear water, at mga cottage sa paligid. May iba't iba pang disenyo na mas nagpaganda. Meron ding swimming pool sa ibang parte at may hotel na pwedeng tuluyan ang mga papasyal na gustong manatili. Una nilang nilagay ang mga gamit sa cottage. Meron na ring nakahandang pagkain para sa kanila. Kumain muna tayo bago nyo sulitin ang saglit na bakasyon. Masayang anunsyo ng senyora na siyang nakaupo ngayon sa unahan. Nang matapos silang kumain, saka agad sila nagtungo sa kanya-kanyang magiging silid sa hotel para magbihis ng kanilang nais suotin. "Saglit lang!" sigaw niya para marinig ng nasa labas. Nasa kwarto siya na nakalaan para sa kanya at dito siya nagbihis. Inis niyang binuksan ang pinto. "Isa pang katok mo? Ikaw ang kakatukin ko, senyorito." Magalang pero may pagkasarkastikong saad niya pagkabukas ng pinto. Akmang kakatok pa si Alaric ngunit dahil binuksan na nga ni Mizzy ang pinto, naiwan ito sa ere. Oh, sorry. Tapos ka na? Tanong niya sa kasinipat ang kabuuan ng dalaga. "Ay! Huwag kang tumingin, senyorito!" Dapat magpajama ka na lang. Inis niyang sabi at nag-iwas ng tingin. Napailing na lamang si Mizzy. Ayos naman ang suot niyang surfing suit swimwear, long sleeve ang pang-itaas at short naman ang pares nito sa pang-ibaba. Kulay itim ito at ang long sleeve swimsuit na suot niya ay may zipper sa gitna. Huwag ka nang sumimangot. Ayos na yan. Nakaiwas pa ring tingin na saad ni Alaric at hinila na siya palabas ng room. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, hindi maiwasang mapareklamo ni Mizzy. "Ay, nandito tayo para mag-swimming. Pero bakit nandito lang tayo sa tabi?" Masyado pang mainit. Masakit sa balat. Libutin muna natin ang resort. Let's go. Saad nito sa kahinila na naman siya. "Hoy, senyorito! Kawa! Napapansin ko. Nasasanay ka ng hila-hilain lang ako." Asik niya ngunit walang pake si Alaric. Naging tahimik silang pareho habang naglalakad. Have you ever fall in love, Mizzy? Nasubukan mo na bang magka-boyfriend? O ma-in love? Hindi pa noon. Tipid niyang sagot at bahagyang sinipa ang shell na naapakan dahil sa bigla nilang paghinto. At ngayon? Hindi ako sigurado pa eh. Bakit? Paano? Kasi kapag nariyan siya, parang may saltik yung puso ko kung makatibok ng mabilis. Akala mo inaapi. Tapos sa maikling panahong magkasama kami. Kahit anong pigil kong ma-attach, nangyari pa rin. At nung iwan niya ako, ewan ko ba sa isiping umalis yung tukumul na yon at hindi nagpapaalam. Medyo sumakit yung dibdib ko. Akala mo naman kung tinusok ng karayom. Pero higit sa lahat, namiss ko siya. Parang nagsusumbong na saad niya kay Alaric. Para sa akin ba yung nararamdaman mo? Ako ba yung tinutukoy mo? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng lalaki. Hindi naman siya rito makatingin. Iwas tingin lang ang ginawa ni Mizzy upang hindi masalubong ang mga titig nito. Silence means yes. The way you say it, parang hindi mo kaharap ang tinutukoy mo. Malawak ang ngiting saad nito at bakas sa gwapong muka na hindi makapaniwala. "Kalimutan mo na lang." Nahihiyang sagot niya sabay iwas ng tingin. Dapat lang nakalimutan na nito dahil pakiramdam niya wala lang ito para sa lalaki. How do I forget? This is the most memorable day of my life. Nag-confess ka sa akin. How about me? Hahayaan kitang ikaw lang at ako kikimkimin ko na lang. That's unfair. Let me confess kung ano ang nasa side ko. Please. Napailing siya
at hindi maiwasang mamula. Nasa parteng gitna sila ng dalampasigan. Bahagyang naabot sila ng tubig ng dagat. My feelings are also the same with you. Ganon din yung nararamdaman ko para sa'yo. Paano mo nagawa yun? Hindi ka nga pasok sa standard ko eh. I've been dating girls na sexy at may class ang dating. I didn't expect na mahulog ako sa isang babaeng akala mo lalaki kung makapagsalita. You made me fall in your own way. Nahulog ako ng hindi ko namamalayan. Napaatras naman ang dalaga dahil hindi ito makapaniwala. Hindi alam ni Mizzy kung ano ang sasabihin niya. Bakit? Bakit sa akin pa? Nagkibit balikat naman si Alaric. I don't know either kung bakit. Ang hirap ipaliwanag kung bakit ikaw. Dahil napakaraming dahilan nun. I like you, Mizzy. And I love you. Simula nang tumibok yung puso ko ng kakaiba. Nang tanging sa'yo lang nangyayari. Marahang saad ni Alaric habang mahigpit siyang niyakap. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Natatakot ako na baka sa huli pinapaasa mo lang ako. At ikaw mismo yung nagsabi sa akin. Hindi ka nag-girlfriend, diba? At hanggang flings lang. Seryosong tugon ni Mizzy nang maghiwalay sila ng yakap. It's okay. But let me prove it to you. Hayaan mo lang na iparamdam ko sa'yo hanggang sa matanggap mo na ako at pagkatiwalaan mo ako. Seryoso ngunit magaang saad sa kanya ni Alaric. Huwag kang ma-pressure. Sa ngayon, enjoyin muna natin to. At huwag mo akong pipigilang magustuhan at mahalin ka. Dahil sa sinabi ng lalaki, napangiti na si Mizzy. Salamat. Sabi niya at siya na mismo ang humila sa lalaki upang magpatuloy sila sa pamamasyal. Nang sumapit ang gabi, nakapalibot silang lahat sa bonfire, kahit ang senyora ay kasama rin. Apo, magtapat ka nga sa akin. Ano ang meron sa inyo ni Mizzy? I keep looking for the both of you. Napansin kong malapit kayo. Baka magulat na lang ako ay isang araw, malaman kong may apo na pala ako. Diretsong saad niya kay Alaric, animong wala si Mizzy sa kanilang tabi at ang iba pang katiwala na kasama nila sa outing. Mamita, I like her. Pero hindi ka naman namin bibiglain ng ganyan. And kung papayag siya, liligawan ko siya. Nakangiti namang tugon ni Alaric sa kanyang lola na siyang ikinapula ng buong muka ni Mizzy. Dahil sa nanunodyong tingin sa kanya ng mga kasama. Oh, is that so? Walang problema sa akin. Pero you should ask first her parents for permission. Senyora, hindi po siya makakahingi ng permiso dahil wala na po akong parents. Nakangiwing sagot ni Mizzy, dahilan para bumaling ang atensyon sa kanya ng senyora. Kahit na, then dalawin niyo ang puntod nila or else sila ang dadalaw sa apo kong si Alaric. Baka hindi ka patulugin sa gabi. Mamita, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Pigil ni Alaric sa lola na lalong ikinatawa ng lahat kasama na si Mizzy dahil hindi maipinta ang mukha ng lalaki sa kaba. Kalalaking tao, malaki ang katawan, kinatatakutan daw, pero takot naman sa multo. Ang mga matatanda ay nauna nang pumunta sa hotel para matulog na roon sa kanilang mga room na nakalaan para sa kanila. Maging ang senyora ay umalis na rin para makapagpahinga. Bukas ng umaga, uuwi na rin sila. Alaric. Tawag ni Mizzy sa lalaki at bahagyang hinila ang laylayan ng white plain t-shirt nito. Baling naman ito sa kanya. Gusto kong sabihin, nahanda na akong tanggapin ka at pagkatiwalaan. Huwag mo sanang sisirain. Thank you. Barito ng boses na saad ni Alaric at pinalibot ang braso sa kanyang bewang.
Hindi ko pa nasusubukang pumasok sa isang relasyon. Hindi ko pa nasubukang umamin at magkagusto ng ganito. Dahil buong buhay ko, nakatutok lang ako sa kung paano ko bubuhayin ang sarili ko. Kaya, huwag mo na akong ligawan. Dahil gusto kong maging tayo na habang mas kinikilala natin ang isa't isa. Dugtong niya at sinalubong ang mga mata ni Alaric. Oh, what a brave you are. Anito at hinawakan ang batok niya. Lumapit sa kanya para gawaran ng halik ang kanyang mga labi. Parang naistatwa naman si Mizzy dahil natulala ito. Nagising lang nang marinig ang pagtawa ng lalaki. Ang bilis mo ah. Bakit pa patatagalin? Kung di mo rin lang ako pagliligawin. Magkaiba naman yun. Bilib na ako sa'yo ah. Daig mo pa si Flash. Pareho silang natahimik habang nakatitig sa buwan na saksi sa kalandiang may pagmamahalang nagaganap sa pagitan nila. Alaric, muli niyang tawag sa pangalan nito. Dama na niya ang kaba. Ito na yon, aamin na siya. Quits na tayo. I love you too. Ngiting-ngiting aniya at nagulat nang biglang mahimatay ang lalaki. Isang linggo na rin ang lumipas simula nang mag-outing sila. Masaya si Alaric at maganda ang kinalabasan nun. Masaya ang umaga niya dahil after niyang mag-jogging sa hacienda, saka naman siya umalis para bumili ng bulaklak para sa babaeng mahal niya. Para sa akin ba yan, apo? Tanong ng lola niya sa kanya nang makarating sa mansyon. Na, ano mamita? This is for my girl. Marami ka naman ng flowers sa garden ah. Si Mizzy ang nagtanim ng mga yun para sa akin. So unfair, apo. Magseselos na niyan si mamita mo. Okay, sabihan ko na lang yung driver kung bilhan ka. Wag na. Anyway, don't hurt Mizzy. Espesyal siya sa akin. Talagang tatanggalan kita ng mana kapag nalaman kong sinaktan mo siya. Wala po akong plano, mamita. I won't leave her and hurt her. I promise. Hindi na mapakali si Alaric. 11 a.m. na ngunit hindi pa rin pumupunta sa mansyon si Mizzy. Kapag naman nalilate ito hanggang 9 lang. Hey, calm down, apo. Baka nasa bahay lang yon. Gusto mo bang pasamahan kita para puntahan siya sa bahay niya? Yes, mamita, please. I am worried. I have a bad feelings about this. Huwag naman sana akong nasundan. What do you mean, apo? Nagpunta ako rito, hindi para magbakasyon, lola, kundi para taguan ng nagbibigay sa akin ng death threat. I'm sorry, grandma. Akala ko huhupa na kapag umalis ako. Katulad ng sinabi ng lola niya, sinamahan siya ng driver niya para puntahan kung saan ang bahay ni Mizzy. Ngunit walang Mizzy ang nadatnan sa loob ng bahay. Makalat at sira-sirang gamit ang nadatnan. Natigilan si Alaric nang makita ang kulay itim na sobre. Agad niya itong kinuha at binuksan. Hindi ka na makakatakas sa akin, Alaric Buenavista. You can run, but you can't hide from me. Pinapasabi nga pala ng babae mo ang goodbye. Nakasulat gamit ang pulang tinta. Kaba, galit, pagtataka, at labis na pag-aalala ang naramdaman ni Alaric. Nang makabalik sa hacienda, ipinatawag niya ang mga tauhan at inutusang hanapin si Mizzy. Huwag kayong babalik ng walang balita! Galit niyang saad sa mga tauhan bago binalikan si Jace na nasa kabilang linya. Jace, any update? Na-trace ba? Merong nag-send ng message sa kanya kanina kasama ang litrato ni Mizzy habang nakatali. Ginamit niya ito para malocate ang location ng nag-send. Kumalma ka, apo. Mahanap din natin siya. Mamita, I can't calm down knowing na nasa panganib siya ng dahil sa akin.
Jace, tell me, is there any update? Nalocate na ba? Pasensya na boss pero wala pa. Tatawag ako kapag meron na. Halos ibato ni Alaric ang cellphone sa inis at galit. Pakiramdam niya, napakabagal kumilos ng lahat. Mamita, kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. At kung sino man ang may pakana nito, he or she better be ready. Nagbabantang saad niya habang matatalim ang mga matang nakatingin sa kawalan. After 30 minutes ay muling tumawag sa kanya si Jace. Boss, nahanap na ang location. Isisend ko sa'yo. Mabilis ang tibok ng puso niyang binuksan ang message sa kanya at nang mabasa, agad siyang lumabas ng mansyon at sumakay sa sasakyan. Jace, tell the police and my men na pumunta rin sa location na binigay mo. Utos niya habang nagmamaneho patungo sa lugar kung nasaan si Mizzy. Love, wait for me. Nakikiusap niyang boses habang mabilis na nagmamaneho. Hahanapin kita kahit saan ka pa. Nang makarating sa location na sinend, agad siyang bumaba ng sasakyan dahil alam niyang nakaposisyon na ang mga tauhan niya, habang ang mga pulis ay nakamasid lamang. Sila ay nasa isang abandonadong gusaling hideout. Paulit-ulit niyang pinagdarasal na sana walang masamang nangyari kay Mizzy. Patuloy siyang naglalakad at natigil lang nang may marinig na nag-uusap. Agad siyang nagtago upang hindi makita. Ang ganda ng nakidnap ni boss, no? Medyo maangas nga lang. Akala mo lalaki. Sabi ng isang lalaki na kasama nito. Oo nga, maganda rin naman si boss. May sayad nga lang sa utak. Tugon ng kasama at umalis na. Napakunot ang noo ni Alaric. So it means babae ang may pakana. Natigilan siya nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya. Boss, nalaman ko na ang mastermind ng mga pagbabanta at pagkidnap kay Ma'am Mizzy. Walang iba kundi ang ex mong si Ma'am Samantha. Message sa kanya ni Jace na ikinaigting ng kanyang panga sa galit. Sa kabilang banda, hindi maiwasang hindi mairita ni Mizzy sa babaeng walang ginawa kundi ang kumuda ng kumuda patungkol daw sa relasyon nito kay Alaric. Mas maganda ako sa'yo, no? At hindi ko alam kung anong nakita niya. Tama lang ang pagkidnap ko sa'yo para maalis ka sa landas namin ni Alaric. Ikinainis ni Mizzy ang malaimpaktang tawa nito. Hindi niya magawang matakot dahil mas lamang ang inis niya rito. Baliw, asyumerang baliw. Hindi yun papatol sa'yo, no? Hindi ka naman maganda. Pangaasar niya na mas ikinausok ng ilong nito na ikinatawa niya ng mahina. Ha? Anong sabi mo? Asik sa kanya ng babae na napag-alaman niyang si Samantha, ang ex ni Alaric, na sa tingin niya ay baliw. Kanina pa ito nananakit sa kanya. Pasalamat ito dahil nakatali siya. Kung hindi, baka kalbo na ito kanina pa. Aray ko! Ikaw kanina ka pa ah! Peste kang bruha ka! Sa oras na makawala ako dito, ibabalik ko lahat ng pananakit mo sa akin! Gigil niyang saad. Una, binuhusan siya ng malamig na tubig para magising. Pagkatapos, pinagahampas siya dahil sa utos ng bruha. Yun ay kung makakawala ka. Kung hindi ka sana lumapit kay Alaric, wala ka sa posisyong to ngayon. At masaya sana kaming nagsasama. Kaso epal ka. Hindi pumapatol sa isang baliw si Alaric. Mapanuyang saad niya, akmang sasampalin siya ng babae nang may boses ang nagsalita. Hurt her, and you will die. May pagbabanta sa boses na saad ng pamilyar sa kanya. Agad na nabuhayan ang loob si Mizzy nang makita ang lalaking kanina pa niya hinihintay, si Alaric. Oh my dear! My dear Alaric is here! Namiss mo ba ako, sweetheart?
Hindi ako nagpunta rito para sa'yo. Pakawalan mo na si Mizzy. Itigil mo ng kabaliwang to, Samantha. Imbes na hanapin kung sino ang nagpadala ng death threats sa'yo, you hide! Naghanap ka pa ng babae? And now you want me to listen to you? Ha! No way! Saad nito at tinutukan pa ng baril si Mizzy. Nagsilabasan ang mga sandamakmak na tauhan ng babae at itinutok ang baril kay Alaric. Kung ayaw mo sa akin, mas mabuti pang sabay kayong mawala. Sa landas ko! In your dreams. Nakangisi at nakakatakot na saad ni Alaric. Ang baril na kaninang nakatutok sa kanya ay nalipat kay Samantha. Ang mga tauhang ito ay ang mga tauhan ni Alaric na inakala ng babae ay sa kanya dahil nakasibilyan. Ang hindi nito alam, kanina pa napatumba ng mga tauhan ni Alaric ang tauhan ni Samantha. Nang mahuli ng mga pulis ang babae, ay nag-aalangang nilapitan ni Alaric si Mizzy. Tinakot mo ako, love. Mamaya na yan, patanggal muna itong tali sa kamay ko. Tugon niya agad, na agad namang sinunod ni Alaric. Agad din naman siyang napaatras nang sampalin siya nito. Bilisan mo, nangangati na yung palad ko. Para saan yun, love? Gulat niyang tanong habang sapo-sapo ang pisnging sinampal ni Mizzy. Para yan sa sinabi mo na wala ka pang naging girlfriend. At para din sa mga ginawa ninyo ni Samantha nung kayo pa. Nanlilisik ang mga matang saad nito. Hindi nito alintana ang mga sugat na natamo sa babae kanina. Nanlalambing namang yumakap sa kanya ang kasintahan. Love, I'm sorry. Dati na yun. And besides, malinaw ang usapan namin na no serious relationship. Look at me, Mizzy. Pinag-alala mo ako ng sobra. May pagsusumamo sa boses niya na siyang ikinatingin naman dito ng dalaga. Oo na, sorry na. Di ko rin naman ginusto to eh. Kasalanan to nung may saltik mong ex. Marahang saad ni Mizzy at dinampihan ng halik sa labi si Alaric na ikinatigil naman nito. Guys, talagang gusto na kitang pakawalan para wala ka ng kawala sa akin. Pwede ba yun? Oo naman. Gusto mo nga kahit ngayon na eh. Payag ako. Okay. Ngunit, ang paghahanda sa kasal ay naging matagal dahil gusto ni Alaric ang enggrande para sa babaeng mahal niya. Naging mabilis ang pangyayari katulad ng kung paano sila nahulog at mahalin ang isa't isa. Isang taon na ang lumipas at ang araw na pinakahihintay nila ay dumating na. Nagsimula ang seremonya ng kasal hanggang sa ianunsyo na ng pari ang pinakahinihintay nilang dalawa. You may now kiss the bride. Pagkasabi ng pari, agad na tinanggal ni Alaric ang belo ng asawa niya at agad nang pinaglapat ang kanilang mga labi. I now pronounce you husband and wife. Nagkatitigan sila sa mga mata. Ngumiti si Alaric ngunit ngiwi ang naging tugon ni Mizzy. Manganganak na yata ako, love. Nangihinang saad ni Mizzy sa asawa. Agad namang namutla si Alaric sa sinabi niya. Manganganak ka na? Oo, peste ka. Bakit ngayon mo pa kasi napili kung kailan kabuanan ko na? Asik ni Mizzy ngunit agad ring napangiwi at magkakasunod na napadaing. Nang mapayuko siya ay nakita niyang basa na ang suot niyang gown. Pumutok na ang panubigan niya. Everyone! Manganganak na ang misis ko! Gustong suntukin ni Mizzy ang asawa dahil nagawa pa nitong mag-anunsyo. Mommy and Mamita, get ready na yung gamit ni baby. Pagkasabi nitong bilinan ang magulang, ay agad naman siya nitong binuhat in a bridal way. Gusto kitang buhatin ng ganto para sa honeymoon natin. Pero hindi ko alam na bubuhatin pala kita ng ganto patungong delivery room.
Huling sabi niya bago halos patakbong lumabas ng simbahan habang maingat siyang buhat. Napangiti si Mizzy sa pagitan ng paghilab ng kanyang tiyan. Masaya siya dahil ito ang naging asawa niya at ngayon ay magkakaroon na sila ng anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Agad siyang inihiga ni Alaric sa stretcher nang makarating sila sa ospital. Hindi ka na makakalapit sa akin, Alaric Buenavista! Sigaw ni Mizzy habang mahigpit na nakakapit sa kamay ng asawa. Pareho silang tagaktak ng pawis. Yes, love. I'm sorry. I promise, di na kita bubuntisin. Naiiyak naman niyang tugon at huminto sila sa pagtulak ng stretcher nang nasa tapat na sila ng delivery room. Patay ka talaga sa akin. Sobrang sakit. Sir, hanggang dito na lang po muna kayo. Love, I'm sorry. Hindi kita masasamahan sa loob. Pero hihintayin kita rito. Please be strong for our baby, love. I love you so much. Masuyong saad niya at paulit-ulit na hinalikan sa noo at labi ang asawa na hanggang sa ngayon nakasuot pa rin ng gown. I love you so much, love. Pahuling saad niya bago tuluyang maipasok ang asawa sa loob ng delivery room. Nangihina siyang napaupo sa upuan na nasa tapat ng delivery room. Paulit-ulit niyang pinagdarasal na sana ay maging ligtas ang kanyang mag-ina. Mabuti na lamang dumating rin ang mga magulang niya kasama ang kanyang mamita. Dala-dala ng mga ito ang gamit ng asawa at ng kanilang baby. I'm worried. Nababahalang sabi niya sa pamilya. Ngumiti naman ang daddy niya at tinapik siya sa balikat. That's normal. Nang pinanganak ka ng mami mo, ay nag-alala din ako. Ipagdasal mo na lang na safe ang delivery ng asawa mo sa anak ninyo. Kahit papaano, gumaan ang loob niya sa sinabi ng ama. Lumipas ang halos mahigit 3 oras, sakalang lumabas ang doktor. Halos matumba si Alaric nang tumayo siya para salubungin ang doktor. Kumusta sila, Dok? Safe ba sila? Ngumiti naman ang doktor dahil doon ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Safe ang iyong mag-ina, mister. Wala kang dapat ikabahala. Amin na ang isang pares ng damit ni baby. Pagkatapos, ililipat na namin ang misis mo sa private room at isusunod ang anak ninyo. Pakipirmahan na lang din itong birth certificate ni baby. Sabi sa'yo anak, manalig ka lamang magiging maayos ang mag-ina mo. Maya-maya lang ay makakasama mo na sila. Sabi naman ng kanyang ina na ikinahinga niya ng maluwag. Naluluhang nakatitig lang naman si Alaric sa kanyang mag-ina na mahimbing ang tulog. Bahagya niyang hinaplos ang maliit na mukha ng kanyang anak. Kamukhang kamukha nito ang asawa niya. Hi, baby. Ako ang daddy mo. Nakangiti niyang sabi sa anak nang magmulat ito ng mga mata. Pero agad siyang natigilan nang bigla itong umatungal sa pag-iyak, dahilan para magising si Mizzy. Anong ginawa mo sa anak ko? Love, di sa ganun. Kinakabahan niyang anya nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Mizzy. At kahit madalas aso't pusa silang mag-asawa at laging may giyera sa pagitan nila, di pa rin nawawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sinong mag-aakala na ang hasyenderang si Mizzy makakatuluyan ang bilyonaryong si Alaric? Patunay lang na kung kayo, kayo talaga. At hindi hadlang kung langit kayo at lupa. Mahal kita kahit na ganito tayo. Mahal din kita at kayo ni baby. Kahit na ganyan kayo sa akin. Naluluha namang tugon ni Alaric. 2 araw lamang sila sa ospital. Pwede na raw silang lumabas dahil wala namang problema ang baby at si Mizzy. Walang kasing saya ang puso nilang mag-asawa nang maiuwi ang kanilang anak. Gagawin namin ang lahat para sa'yo, anak. Mahinang saad ni Mizzy
na pagkausap sa kanyang anak na mahimbing ang tulog. Thank you for giving birth to our child, love. Sobrang saya ng puso ko dahil sa wakas, kasama na natin siya. Pagkatapos ng 9 na buwang paghihintay. Madamdaming saad ni Alaric at marahang iniyakap ang braso sa bewang ni Mizzy. Ang lalaking si Alaric na dating napunta sa maling tao ay nahanap na ang tamang tao para sa kanya. At si Mizzy na dating ayaw ma-attach ay ngayong panghabang buhay nang nakatali sa pagmamahal ni Alaric. Sa buhay, hindi sagot ang pagtakas o pagtatago ng solusyon dahil mas magandang harapin ito ng may tapang. At dapat matuto tayong tumanggap ng pagkakamali at huwag maiinggit sa kapwa. Wakas!